Hello, good day to everyone. My name is Vanessa Muschetti from 2E16 Pitogo Cluster. Together with my group mates Jingjing Piñaranda and Nika Marie Orebiana, we're going to discuss mga larong Pinoy in the Philippines. So, ang mga larong Pinoy ay ang mga tradisyonal na mga laro na nilalaro ng mga childrens nung unang panahon. And as for my observation, ito yung mga nawala na sa mga bata ngayon in these generations. Dahil they are more focused sa mga gadgets and online games. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman, ito ay parte na ng ating kultura at tradisyon na nagpapakita ng values sa ating mga Pilipino o sa ating mga Pinoy. Gaya ng pagkakaisa at nagpapakita ito ng pagiging malikhain, tibay ng loob, kagaya ng kapag naglalaro ang mga bata ng tumbang preso, luksong tinik o patentero, hindi lang sila nag-i-enjoy, natututo rin sila ng teamwork at respeto sa isa't isa. Mahalaga ang larong mga Pinoy dahil pine-preserve nito yung ating heritage na sa panahon ngayon ay puro gadgets at online games na lamang. It helps na mabalikan natin yung mga laro na nagbibigay ng physical activity at bonding sa mga bata. Hindi lang ito pampalipas oras, hindi paraan para manatiling healthy at masaya habang natututo ng disiplina at pakikipagkapwa. Ang purpose ng larong Pinoy ay hikayatin ang appreciation at practice ng mga larong ito sa modern times. Kapag binuhay natin ang mga tradisyonal na laro, mas lalakas ang social connection. First, let's talk about our objectives. So, the students will be able to, first, we want them to know the rules and history of the games or the larong Pinoy in our country. Para malaman nila or for them to know how it is started or paano ito dapat laruin ng tama. Ayan. Diyan. And second, mahalaga yung teamwork at honesty habang naglalaro dahil hindi lamang skills ang basis ng panalo, kundi yung pagiging fair at cooperative sa teammates. And lastly, for our objectives, nakakatulong ang paglalaro para ma-develop ang balance, speed, at body strength. So, that means mas nagiging physically fit at mas mabilis gumalaw ang katawan. Ano nga ba ang mga Filipino games? Kadalasan, nilalaro ito outdoors o sa labas ng bahay o kaya naman sa kalsada, bakuran, or school grounds. Kaya mas malaya ang galawan at mas nagiging active ang mga bata. Bukod sa physical exercise, natututo rin sila ng teamwork at honesty at sportsmanship. Dahil group activity ang karamihan sa mga laro, habang naglalaro ay nade-develop ang balance, speed, at body strength. Kaya nakakatulong din ito sa pagiging physically fit. Madalas bamboo, coconut shells o tsinelas o kahit bato pero sobrang saya na. Dahil hindi kailangan ng mamahaling kagamitan, natututo ang mga bata na maging creative at resourceful. Pag-usapan naman natin ang larong kadang-kadang. Ano nga ba ito? Isang racing game kung saan ang mga players ay gumagamit ng bamboo, poles o coconut shells bilang steels. Simple lang ang gamit pero challenging at masaya. Paano siya laruin? Ang mga players ay tatayo sa bamboo sticks o coconut shells na may tali tapos maglalakad o tatakbo papunta sa finish line. Kailangan nilang panatilihin ng balance habang gumagalaw. Agawang buko. Ano naman ito? Isang laro kung saan ang mga players ay nag-uunahan para makuha ang isang buko. Madalas maraming kasali kaya nagiging masaya at competitive ang laban. Paano siya laruin? Ang buko ay nilalagyan ng oil para maging slippery at mahirap hawakan. Kapag nagsimula na ang laro, lahat ng players ay magtatangkang agawin ng buko mula sa gitna. Kailangan nilang gumamit ng wheels, lakas at diskarte para makuha ito. Larong sipa. Pag-usapan natin naman ito.
Ito ay isang laro na gumagamit ng maliit na object, madalas colorful straw, coins na maliit o kaya ratan ball. Ang tawag dito ay sipa dahil ang main action ay pagsipa gamit ang paa sa tuhod o tuhod. Paano siya laruin? Ang mga players ay sisipain ng object pataas gamit ang paa o tuhod at susubukan nilang panatilihin ito sa ere. Pwedeng mag-isa or grupo ang maglaro at bawat player ay magpapalitan sa pagsipa. Kailangan ng good coordination at balance para hindi agad bumagsak ang object. Larong Langit Lupa. Ito ay isang chasing game naman. Parang tag kung saan may isang tao nahahabol sa ibang players. Siya yung pinakang taya. At ang twist dito ay may tinatawag na langit. Nasa part siya ng lugar kung saan mataas siya at lupa, earth, nasa mababang lugar siya kung saan may hirapan siyang abutin ang mga players. Agawang Base. Ito ay isang pangbata na nilalaro sa open field o maluwang na lugar. Dalawang grupo ang maglalaban at bawat team ay may sariling base na dapat nilang bantayan. Ang mga manlalaro ay tatakbo at susubukang maabot o matouch ang base ng kalaban habang iniiwasang matag ng mga opponent. Kaya natag out ka mula sa laro, ang pangunahing layunin ay makuha ang base ng kabilang team. Matag lahat ng kanilang players. Para itong chase game na may halong strategy dahil hindi lang basta takbuhan ang kailangan kundi pag-iisip kung paano makakapasok sa base ang kalaban ng ligtas. Good day everyone, I'm Jingjing Engay Piñaranda from 216 Pitago Cluster. At ito po ang aking topic para sa araw na ito, physical benefits. Ano nga ba ang physical benefits? Ang physical benefits, kapag naglalaro tayo ng mga tradisyonal na laro tulad ng piko, patintero o sipa, makakatulong sa ating katawan ito. Katulad ng pinapalapat ng puso at lungs. Pinapaganda ang sirkulasyon ng dugo sa ating puso. Kapag naglalaro tayo, bumibilis ang tibok ng puso natin. Kaya lalong lumalakas ang ating puso at lungs sa paglalaro ng traditional games dito sa atin sa Pilipinas. At isa pa, meron pa pong isa pa, tumutulong sa paglaki at pagpit ng katawan. Ang mga larong ito ay nakakatulong sa mga bata na lumaki ng matangkad at masaya. Dahil nai-enjoy nila ang mga ating traditional game sa Pilipinas, larong Pilipino, larong Pinoy, nai-enjoy nila, nakakapag-explore sila outside ng ating bahay. And then, pinabubuti ang balanse at koordinasyon. Kapag naglalaro tayo ng larong Pinoy, nakasanayan ng ating katawang mag-coordinate or magbalanse. And another benefits is social benefits. Maraming benepisyo ang paglalaro ng larong Pinoy. Ang mga larong Pinoy ay hindi lamang nakakatulong sa katawan, kundi pati na rin sa ating social skills. Natututo tayong makipag-usap, makipag-coordinate. Kapag naglalaro tayo, kailangan natin makipag-usap, makipagtulungan sa ating mga kalaro or kasama. Kasi kailangan natin syempre pag naglalaro tayo, meron tayong mga ka-teammates, nakikipag-coordinate tayo kung ano magiging technique ng ating mga gagawin. Then, nabubuo ang pagkakaibigan at pagkakaisa. Yes, that is the number one na magiging napakagandang benepisyo
sa ating mga kabataan ngayon. Ang mga larong Pinoy ay nakakatulong din sa pagkakaroon ng bagong kaibigan at na magpa-strengthen ng ating mga relasyon, magpalakas ng mga mapalakas ang ating mga mapalakas ang ating relasyon sa bawat isang kaibigan o bagong kaibigan. Matututo tayong sumunod sa mga patakaran. Yan, kasi sa bawat laro, meron po tayong mga rules. Rules ng laro, kung paano siya laruin, yan. Matuto tayong, kapag naglalaro tayo, may mga rules tayong sinusunod. At natututo tayo na magkaroon ng disiplina sa bawat isa. Dahil sa mga kabataan, mas maganda ang nakakapaglaro ng mga larong Pinoy sa panahon ngayon. Hindi na nila nagagawa kasi hindi nila alam kung gaano kaganda ang paglalaro ng mga outside games katulad ng larong Pinoy. And then the next benefits, the benefits of mental health. Mental benefits. Ang larong Pinoy ay nakakatulong sa ating mental health dahil natututo tayong mag-isip ng mabilis o gumawa ng plano. Kapag naglalaro tayo, kinakailangan nating mag-isip na mabilis, gumawa ng mga desisyon, kaya lalong lumalakas ang ating mga utak. Mas tumastalas ito, mas tumatakbo ang ating utak, nakakapag-isip tayo. And then, nakaka-reduce din ito ng stress. Nababawasan din ang ating stress sa ating paglalaro at nakakapagpasaya sa atin. Ang mga larong Pinoy nakakatulong sa atin mag-relax at mag-enjoy. Kaya nakakalimutan natin ang mga problema natin. Dahil hindi lang po tayo mga adults at teens ang mga may problema, or may mga iniisip. Ang ating mga kabataan din po ay nasistress din ho sila. And then, natututo tayong maging pasensyoso. Kapag naglalaro tayo ng mga larong Pinoy, natututo tayong maging pasensyoso. Kapag naglalaro tayo, kinakailangan natin ng maghintay ng tamang oras at pagtitiis. Kaya natututo tayong maging pasensyoso at hindi nagmamadaling magdesisyon kasi marami tayong teammates na kailangan nating mga kalarong, ating mga rules, kailangan natin ng tamang diskarte, ganoon. Kaya nakakatulong din po siya. Kaya po, napakaganda po ma-introduce natin ito sa ating mga bagong kabataan. Sa panahon ngayon, kailangan po natin ma-introduce ang ating larong Pinoy sa ating mga kabataan. Kasi when it comes to play, nalilimutan na po nilang maglaro sa labas kasi yung isip po nila is puro gadget na lang po, puro cellphone na lang po. Yung buong araw po nila nakatutok po sila sa cellphone. Kaya po, marami pong mga batang nagkakasakit ngayon, na lumalabas na maraming sakit. Bata pa lang may high blood na kasi hindi po sila nagkaka-interaction. Wala po silang interaction sa labas at wala din po silang interaction sa true people or true kid. Yan. Kasi po sa cellphone, pag naglalaro sila, puro mga online games, yan. May nakakausap sila pero hindi po mas maganda po, napakaganda po ma-introduce natin sa ating mga kabataan ang larong Pinoy kasi malaki pong benepisyo at maraming benepisyo ang maibibigay nito sa mga kabataan or teens at adults na katulad po natin.
Yan pong stress, mental health, social benefits, physical benefits, napakaganda po sa ating katawan. Gumagandang circulate ng ating dugo, ng ating lungs. Maganda pong napapagpawisan tayo. At ito po ang mga benepisyong maibibigay ng mga larong Pinoy sa atin. So here is our references. You can check it online by searching on Google and on site and in any link. Playing together keeps our culture alive. So I encourage everyone, especially children that are new generations, to still be in touch of our mga larong Pinoy that will help them be more physically fit, not just in their body but in their mind, because it is about the strategy that will they do. It is about how they will work together and as a commitment to their teamwork and traditions that makes us more remarkable is the larong Pinoy in our country. So I firmly believe that loving our mga larong Pinoy traditions and culture will advocate and be more responsible for us to be given to our future children a better place, a better commitment to what they have in these generations. Thank you for listening. I hope you learn from us.